Pinanindigan naman ng NBI ang resulta ng kanilang re-investigation sa Visconde Massacre case. Pero ang magnetic reel tape na isa sa pinagbasehan ng investigasyon, hindi raw foolproof ayon sa isang opisyal ng Bureau of Immigration. Saksi si Jam Sisante. Fair. Ina-assure ko, fair ang investigation siya. Hindi naman namin ilalabas yun na gano'n na... Basta fair ang investigation. Lahat ginawa namin. Yan ang iginiit ng National Bureau of Investigation o NBI kasunod ng isinagawang press con ng Pamilya Web. Hindi raw sila namili ng ebidensya para lang idiin si Hubert na inabsuelto ng Korte Suprema kasamang 6 na iba pa sa pagpatay sa mag-iinang Visconde. Gayunman, nirerespeto daw ng NBI ang damdamin ng Pamilya Web, partikular ng ama ni Hubert na si dating Senador Freddy Web. Ayaw ko na mag-comment. Ginagalang ko na lang kung ano man yung comment niya. Naintindihan ko yung ano ng damdamin niya. No? Ama kasi siya ni Hubert. Partikular na pinunterian ng dating senador ang pahayag ng NBI kahapon na base sa magnetic reel tape ng Bureau of Immigration, walang tala na umalis si Hubert sa Pilipinas noong Marso ng taong 1991. Kanina, inamin ng isang opisyal ng Bureau of Immigration na hindi foolproof ang magnetic reel tape. Ginamit noong dekada 90 bilang pang-record ng lahat ng detalyeng nakapaloob sa arrival at departure card ng mga pasaherong lumalabas at pumapasok ng bansa. Ayon kay Arthur Lanaria, Acting Assistant Chief for Operations ng Computer Section ng Immigration, dumadaan daw sa maraming kamay ang mga magnetic reel tape para ma-encode. Siyempre, nung time na yon hindi pa ganun ka-advanced yung mga computer systems natin, manual talaga encoding. So, tsaka noon yung in-encode were the arrival departure card. So, an arrival departure card can get lost. Ma-omit yung encoding. Kabilang din sa binanata ng kampo ng mga web si Justice Secretary Laila De Lima na anilay pumupostura raw para sa mga ambisyong politika. Nasa official business sa Germany ngayon si De Lima, pero pinanindigan ng kasulukuyang officer in charge ng DOJ ang ginawang re-investigation. Handa naman daw ang palasyo na ipagtanggol si De Lima. Tiwala raw silang nananatili siyang patas sa kanyang trabaho bilang Justice Secretary. Para naman kay Mang Lauro Visconde, hindi raw nagbabago ang kanyang paniwalang ang grupo ni Hubert ang nasilikod sa karumal-dumal na pagpatay sa kanyang mga mahal sa buhay. Wala na akong buong pamilya. Sila buhay yung akusadong gumawa ng krimen sa pamilya ko. At nagdusa nga, nakulong nga lang, pero buhay. Unlike me, I can no longer see my entire family. Buong pamilya, imagine. Sila, 15. Kung tutusin nga, kulang pa yung 15 taon. O kahit buhay man nung anak nila, kulang pang pambayad sa ginawang krimen. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi. Unang taon sa pwesto, isang programa para sa pagkakaisa ang pangungunahan ni Pangulong Noynoy Aquino bukas. Imbitado ang mga taga-oposisyon sa pagtitipon pero para sa mga militanteng grupo, bagsak ang grado ng Pangulo. Narito po ang report. Kayo ang boss ko. Kaya't hindi maaaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo. Ito ang pangako ni Benigno Simeon Aquino III na maupong ika-15 Pangulo ng ating Republika. Bukas, mag-iisang taon na si Pinoy sa pwesto at ayon sa palasyo, balak nila itong markahan ng panawagan para sa pagkakaisa. Katunayan, imbitado hindi lang ang mga taga-suporta ng Pangulo, kundi pati na raw ang kanyang mga kritiko at naging katunggali sa politika. Pinamagatang Pilipinas Natin. Layo ng programa bukas sa PhilSports Arena sa Pasig na pagtibayin daw social contract ng Pangulo sa mga Pilipino at sariwain ng diwa ng people power pati na ng volunteerism na siya umanong nag-upo sa kanya sa palasyo. Ito po ay pagpapahayag lamang na yung sigla, yung lakas ay hindi po nababawasan. Ilalatag din daw ng Pangulo sa programa ang kanyang Philippine Development Plan para sa taong ito hanggang sa 2016. Pero hindi na raw ipagpapabukas ng ilang militanteng grupo ang pagbibigay ng bagsak na grado sa unang taon ng Pangulo. Binibigyan po natin ng failing mark o napakababang grado ang Administrasyong Aquino sa unang taon nito, lalong-lalo na doon sa mga mahalagang usapin at mga bagay na talagang merong epekto sa ordinaryong mamamayan. Ang minorya naman sa Kongreso ayaw bigyan ng grado ang Pangulo. Sabay-sabing tila wala raw direksyon ang kasalukuyang administrasyon. Ang gusto namin na ipaabot sa Pangulo, ang wake-up calls na masama na ang lahat na economic and social indicators. They're all down. Para sa saksi, James Velasquez, Sagulat.
Tabla, yan ang resulta ng laban ng Philippine Ascals at koponan ng Sri Lanka sa first leg ng 2014 FIFA World Cup Qualifiers. Sa umpisa pa lang ng laban, naging agresibo na ang Ascals. Pero bago natapos ang first half, nakagol ng Sri Lanka. Gayunman sa second half, nakagol ang Ascals sa header na si Nate Burke mula sa free kick ni Chiefy Caligdong. Natapos ang laban sa score na 1-1. Na-injure naman ang Ascals striker na si Phil Yang Hasban nang muling sumakit ang kanyang right hamstring. Posibleng hindi makalaro si Phil sa second leg na gaganapin naman sa Rizal Memorial Stadium sa darating na linggo. Inaasang darating ang Ascals sa Pilipinas bukas ng gabi. At sa ibang balita, ibalik daw ang kasong murder laban kay Senador Ping Lacson. Yan naman ang hiling ng pamilya Dacer sa Korte Suprema matapos nitong katigan ng pagbasura ng Court of Appeals sa mga murder charge laban sa senador. Nagbabalik ang saksing si Jam Sisante. Sa Korte Suprema muling dumulog ang kampo ng pamilya Dacer 2 linggo matapos itong katigan ng naunang desisyon ng Court of Appeals na ibasura ang murder charges at warrant of arrest laban kay Senador Ping Lacson para sa Dacer Corbito murders. Sa inihaing motion for reconsideration ng pamilya Dacer, hiniling nilang magdesisyon ng korte base sa merito at huwag baliwalain ang petisyon dahil lang daw sa teknikalidad. Sa desisyon kasi ng kataas-taasang hukuman nitong June 14, sinabing dapat ay mga kinatawan lang daw ng Estado gaya ng Office of the Solicitor General ang maaaring umapela sa Korte Suprema ng mga dinismiss ng criminal case. Pero hindi na inangat ng SOGE ng kaso sa Korte Suprema para bigyan daan ang reinvestigation ng Department of Justice sa pagpatay sa PR man si Salvador Bobby Dacer at driver niyang si Emmanuel Corbito. Pero sabi ng mga Dacer, dapat daw ibalik ang kasong murder laban kay Lacson dahil hindi raw sila nabigyan ng pagkakataon na patunayan ang akusasyon laban sa senador. Hindi naman ito minasama ni Lacson. Aniya, karapatan daw ng mga Dacer na maghain ng motion for reconsideration. Kasabay nito, muling sinabi ng senador na handa siyang makipagtulungan sa reinvestigation kapag may lumutang na bagong ebidensya. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi.